Please turn with me to Ephesians chapter 5 verse 24, 22 rather hanggang sa 25. Ephesians chapter 5 verse 22 hanggang sa 25 at ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paanong ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili alang-alang sa kaniya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa huling bahagi po ng chapter 5, dinescribe po ni Apostle Paul ang epekto ng Ebanghelyo sa relationships po natin dito sa mundo. At ang primary focus po ni Apostle Paul ay ang relationship within this family, within the family. At magpapatuloy po ito hanggang sa chapter 6. At patuloy po natin itong inuulit Sunday after Sunday na ang Ebanghelyo po ay tumutulong sa atin or nag-uudyok sa atin na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at sa harapan po ng ibang mga tao. Ang Christian model po ay ang pagpapasakop una sa Panginoon at pagpapasakop sa isa't isa na meron pong kapakumbabaan. Ang sabi po ng Ephesians 5:21, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. At kung titingnan po natin ang sinabi po ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 5, please turn there. 1 Peter chapter 5 verse 5. Ang sabi po dito mga kapatid, gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So, ang characteristic ng ating relationship sa ating kapwa-tao, lalong-lalo na sa mga kapwa mananampalataya, ay ang humility. And sa verse 22 hanggang sa verse 23, ay si Pablo ay nagsasalita patungkol sa epekto ng ebanghelyo sa marital relationship. At bakit inuna ito ni Apostle Paul? Sapagkat ang marriage, ito po ang pinakadakilang relationship dito sa mundo among people. Sa marriage po, ang lalaki at ang babae ay naging isa. They are no longer two, but one. At itong union na ito ay hindi po pwedeng paghiwalayin. Ang sabi po ng ating Panginoon, kung naalala ninyo sa Matthew 19 verse 6, kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Now, ilang linggo na rin po nating tinalakay ang patungkol sa marriage at hindi pa po tayo nakalabas sa katungkulan ng mga misis, ng mga wives. Dahil po ay ayaw po natin mga kapatid na meron po tayong magkakaligtaan. Ang Biblia ay nagsasabi po sa atin that we have to preach the whole counsel of God. And part of the whole counsel of God is healthy marital relationship because marriage is the ultimate illustration na binigay ng Panginoon in order to illustrate His sweet union with His church. Ang disenyo po ng Panginoon sa mga lalaki at mga babae ay magkaroon po ng successful and meaningful marriages. Pero ang kasalanan po ang nag-ruin, nag-intrude ng disenyo na yan. At ang blessing ng marriage ay nagkakaroon po ng difficulty. Ang lalaki at ang babae ay nilikha ng Panginoon na magkakaiba. Magkaiba talagang disenyo ng Diyos. Tinalakay na po natin ito nung mga nakaraan. Kaya iba-iba po ang papel na ginagampanan ng husband at ang wives. At itong differences na ito, dagdag pa ang kasalanan ng husband at kasalanan po ng wife. Ito po ang nagdudulot ng conflict sa marriage.
Pero ang ebanghelyo, ang redeeming grace po ng ating Panginoon, kasama po sa epekto nito ay ang redemption po ng ating marriages. At ang mga Christians, dahil nasa kanilang banal na espiritu at binigyan sila ng bagong puso, ay hinahanap nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng mga bagay, kasama na po ang pagluluwalhati sa ating Panginoon sa kanilang marriages. Kaya ang emphasis po ni Pablo in teaching about family relationships, husband and wife relationship, and even parents and children relationship, ang central focus po ni Apostle Paul ay ang ating Panginoong Hesukristo. The wife is commanded to submit to the husband. Gaya ng iglesia na nagpapasakop kay Kristo, it's all Christological ang focus. Ang husband ay binigyan ng utos na mahalin ang misis gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Ang mga anak ay binigyang utos or binibigyang utos na igalang ang mga magulang in the Lord. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Christological po ang focus dahil kinumpare talaga ni Apostle Paul ang marriage sa ating relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Ang relationship na namamagitan between Christ and His church. Kaya sa passage po na ating tinalakay quite a few weeks na ngayon, ay dinescribe po ni Apostle Paul ang katungkulan ng mga misis sa kanilang mga mister. At dinescribe po ni Apostle Paul ang katungkulan din ng mga mister sa kanilang mga misis. At hindi pa rin po tayo natatapos sa pag-explain or pagpapaliwanag patungkol sa papel at calling ng mga misis, mga asawang babae sa marriage. Ang sabi po ng ating teksto sa verse 24, subalit kung paanong ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng bagay. At meron pong dalawang bahagi sa ang ating pag-aaral patungkol sa wives. Inumpisahan po natin ang una last week, ang designated duty ng mga misis. Nawa po ay nireview po natin yon, lalong-lalo na po sa mga misis. Designated duty, ang duty na ibinigay ng Panginoon sa mga asawang babae. And then, pangalawa is delegated authority. Meron pong autoridad ang mga misis. Ang mga asawang babae ay meron pong autoridad, delegated authority from the husband or by the husband. Last week, tinalakay po natin ang designated duty. Ngayon po ay tatalakayin po natin ang delegated authority. Ang lalaki po ay nilikha ng Diyos in order to exercise leadership and dominion. Ang lalaki ay itinalaga ng Panginoon, ang husband, upang maging provider at upang maging protector sa family. Protector. Ang lalaki ay pinagkalooban po ng Panginoon ng lahat ng mga kasangkapan upang ma-carry out niya ang katungkulan na iniatang ng Panginoon sa kaniya. Ang mga babae sa kabilang dako ay nilikha ng Diyos upang maging katuwang sa kanilang mga husband, upang suportahan ang kanilang mga husband, upang silang dalawa ay makapag-glorify sa ating Panginoon together. Together, magbigay kaluwalhatian po sa ating Panginoon. And this is God's design po, mga kapatid, mga kaibigan. Nilikha niya ang lalaki at babae na meron pong unique qualities upang ma-fulfill nila or magampanan nila ang kanilang function. At babalik po tayo sa mga misis. Wives, be subject to your own husbands as to the Lord. Now, because of this difficulty of submission, di ba, tinalakay po natin last Sunday, papaano kung magpapasakop tayo kay Kristo, of course, Jesus Christ is perfect, He is holy, so hindi po mahirap na tanggapin na kailangan po nating magpasakop kay Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo
ay perfect. Pero ang wife na magpapasakop sa kanyang husband, ang kanyang husband ay hindi po perfect. Ang wisdom ng kanyang husband ay hindi perfect. At maraming pagkakataon na ang pananaw ng husband ay hindi naaayon sa wisdom. Kaya nahihirapan po ang misis na magpasakop sa kanyang mister. Kailangan po talaga natin ang biyaya ng Diyos upang magampanan ng parihong husband and wife ang marriage roles nila. Now, ngayong gabi, ipagpapatuloy po natin ang pangalawang bahagi ng patungkol sa mga asawang babae, ang kanilang autoridad. And their authority is delegated. Ang unang pagbubulay-bulayan natin or titingnan natin is the wife's delegated authority. At pangalawa, titingnan po natin ang illustration mula sa Biblia patungkol sa delegated authority ng mga misis. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy po sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay ng kaniyang salita. Dumako tayo sa unang punto. The wife's delegated authority. Ang autoridad, I'm talking to wives. Kung meron mang mga misis na nandirito ngayon. Okay? So, I'm talking to the wives who are watching right now. Ang autoridad po ng husband po ninyo ay galing po kay Kristo. Dinelegate po ng ating Panginoon ang autoridad sa mga husbands. Ang autoridad mo bilang wife ay delegated from your husband. So your husband's authority is delegated from Christ, and your authority as wife is delegated from your husband. Ang wife ay meron pong autoridad and dominion sa pamamahay. Pero ang autoridad po ng wife is delegated authority. Ang husband po ang nag-delegate ng wife ng authority over the home. Please turn to John chapter 19, verse 10 hanggang sa 11. John chapter 19, verse 10 hanggang sa 11. This is the concept of delegated authority. Akala ni King Herod, o akala ni Pilate rather, akala ni Pilato na meron siyang absolute authority. Pero sabi po ng Panginoon sa kanya, delegated lang ang authority mo. Galing yan sa Diyos. Huwag kang mag-isip na galing sa iyo yung authority. This is the concept of delegated authority. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, ayaw mong makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na ako'y may kapangyarihang ikaw ay pakawalan at may kapangyarihang ikaw ay ipako sa krus? Sumagot si Jesus sa kanya, hindi ka magkakaroon ng anumang kapangyarihan laban sa akin, malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas. Kaya't ang nagdala sa akin sa iyo ay may mas malaking kasalanan. So Jesus explained to Pilate that his authority was actually delegated. It was not an inherent authority, but it was a delegated authority. Gaya ng autoridad ng mga civil officials ng ating gobyerno. They are all delegated authority from God, whether they are conscious of it or not. Romans chapter 13, verse 1 and 2. Romans chapter 13, verse 1 and 2. Ang sabi po dito, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang autoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos, kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So wala pong autoridad sa ating pamahalaan na hindi itinalaga ng Diyos. The government officials who may be watching right now, you have to remember that your authority is not inherent. It is just a delegated authority by God. And God has the power to take it from you if He wills. Yung mga political clan, political dynasties, kung wawakasan po yan ng Panginoon ay magwawakas yan. Look at what happened to Nebuchadnezzar. He boasted of his glory. He boasted of his kingdom. But
God pronounced right then and there that his kingdom was already taken away from him. Ephesians chapter 5 verse 23 once again. Ang sabi po dito, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Ang Diyos po ang nagtalaga nito. Gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. The authority of the husband is delegated authority. Now, tandaan po natin, kung pinagkalooban po tayo ng Panginoon ng autoridad sa ating tahanan, sa ating pamamahay, or sa ating sambahayan, with authority actually comes great accountability. With authority comes heavy load and heavy responsibility. Kaya ang mga misis, malaki po ang accountability ng mga husband. Ang katungkulan or ang tungkulin po ng misis ay tulungan ang husband upang magampanan po niya ang burden na kalakip ng kaniyang autoridad. Because with authority comes great responsibility and accountability. And it is the wife's duty na tulungan ang kaniyang husband upang makafunction ng mabuti sa autoridad na dinelegate ng Panginoon sa kaniyang husband. This is the heart behind Hebrews chapter 13 verse 17. Please turn there. Hebrews chapter 13 verse 17. Ang mga pastor ay meron pong autoridad, namumuno ang mga pastor, pero merong malaking pananagutan ang mga pastor. Tulungan po ng mga members ang mga pastor upang magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Hebrews 13:17. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis, sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapakipakinabang sa inyo. So the duty of the members is to help the pastors, to support the pastors so that they could fulfill their God-given authority, so that they could fulfill their function as overseers in the Church of Christ. Ganon din ang dapat gawin ng mga wives sa kanilang mga husbands. Tutulong ang wives upang magampanan ng husband ang kaniyang authority, ang kaniyang accountability and responsibility as the provider, leader, and protector of the entire household. At ang mga anak din ay susuporta sa nanay at tatay upang magampanan nila ang kanilang tungkulin bilang mga magulang. Hindi po sila magbibigay dapat, at tatalakayin po natin yan kung pag-usapan na po natin ang mga anak. Hindi sila magbibigay ng pasakit at kabigatan sa kanilang mga magulang so that the parents can function their God-given authority accordingly. So yun po ang unang punto, ang delegated authority ng mga misis. Meron pong autoridad ang misis sa tahanan, but that authority comes from the husband. Dahil ang husband most of the time ay nasa labas ng bahay, naghahanap buhay para makapag-provide. Ang wife na naiwan sa tahanan, ang merong authority most of the time, i-discipline ang kids, ayusin po ang sambahayan upang ang husband na naghahanap buhay ay makapag-fulfill ng kaniyang function. And then when the husband comes home, the wife supports the husband, and the wife submits to the husband, and the wife reports to the husband kung kumusta na po ang takbo ng sambahayan. I don't want to give to use the word report because it sounds so corporation, parang corporate element, pero yun po, ang wife ay mag-uulat sa kaniyang husband kung ano ang nangyari sa tahanan sa araw na ito, because her authority over the household is delegated by the husband, and the authority of the husband is delegated by Christ. Now, pangalawang punto. Tingnan po natin ang biblical illustrations ng delegated authority ng mga wives. Bilang wife at bilang nanay,
Meron kang malaking autoridad sa pamamahay. Pero delegated authority po ito. Ang authority mo ay galing po sa husband at meron po itong direct impact sa pag-fulfill mo ng role sa loob ng tahanan. Proverbs chapter 31. Let's look at the example of Proverbs chapter 31. Sa 22 verses ng Proverbs chapter 31, siyam na bersikulo ang naglalarawan sa katungkulan ng misis sa tahanan. Tahanan talaga ang primary domain of the wives. Ito po ay pananalita ni Haring Lemuel. Di po natin alam kung sino si King Lemuel. Basta Lemuel ang pangalan ng hari. Saan ba natutunan ni Lemuel itong mga bagay na ito? Mula po sa kanyang nanay. You see, meron talagang influence ang nanay sa kanyang anak, nanay ni Lemuel, na natuto sa kung ano ang tama at ipinasa niya ito sa kanyang anak na hari. Now, ang wife ay nilagay ng kanyang husband upang pangasiwaan ang tahanan, samantalang ang husband ay naghahanap buhay sa labas. Ang primary domain of the husband is the earth. To subdue the earth. Di po ba? Manly dominion. That's the primary domain of the husband. The earth, the world. To subdue the world in order to provide for the family. The primary domain of the wife is the home. And it's a delegated domain. Matulungan ang husband. Dahil ang husband po ang overall mananagot sa harapan ng Panginoon, hindi po kayang gampanan ng husband lahat-lahat, kaya meron po siyang delegation. Meron pong delegated authority. For example, Proverbs chapter 31 verse 11 and 12. Ang sabi po ng Proverbs 31 verse 11 and 12, ang puso ng kaniyang asawa sa kaniya'y nagtitiwala. So pinagkatiwalaan ng husband ng kanyang wife at siya'y hindi kukulangin ng mapapala. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. So another aspect na i-consider po natin is sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. All the days of the wife's life ay talagang dinedicate niya sa pag-honor ng kaniyang husband. That's the calling na inilagay ng Panginoon ang wife, to devote her entire life to honor the husband. At ang excellent wife ay namamahala sa loob ng tahanan upang ang kaniyang husband ay maka-fulfill ng purpose ng Panginoon outside the home. Look at what the husband does in Proverbs 31:23. Samantalang ang wife ang namamahala sa tahanan habang wala ang husband. Ano ang ginagawa ng husband? Ang sabi po dito, kilala ang kaniyang asawa sa mga pintuang bayan kapag siya ay nauupong kasama ng matatanda sa lupain. So baka ang konteksto po nito, ang husband po ay judge ng kanilang lipunan, kasama po ng mga matatanda. Now, hindi po natin pinag-uusapan dito kung ang mga misis ba ay magtatrabaho or hindi. That's between the husband and the wife actually. That's between the husband and the wife. Pag-usapan po ng husband and the wife kung papayag ba ang husband na magtrabaho ang wife. Pero kahit meron pong employment ang wife, nananatili po na ang kanyang primary dominion ay ang tahanan. Primary dominion. Ini-exercise po ng wife ang kanyang womanly dominion sa loob ng tahanan. Ang major career ng wife ay ang kanyang tahanan. Management over the household. Major career yan ng wife. Childcare, nurse, educator din. Tinuturuan ang mga anak na magbasa at sumulat. Innovator, accountant din. Budget officer din ang wife. Purchase officer.
Nag-iisip din ng recreation para sa kanyang mga anak. Naghahanda po ng pagkain. Kahit yung mundane task na laundry, maintenance, siya yung nakakakita kung ano, kung may sira ba sa bahay. At i-report niya sa kanyang husband. At gagawa ang husband ng paraan upang ma-repair ang kailangang i-repair. Nakuha po natin, it's the wife's unending custodial work sa loob po ng tahanan. At itong lahat ay ginagampanan po niya na meron pong biyaya at meron pong kagalakan. Ito po yung meaning ng sinabi po ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 2. Si Eva ay nagkasala po dahil lumabas po siya sa role na itinalaga ng Panginoon sa kanya. Nagkasala si Eve. Hindi po siya ang decision maker, hindi po siya ang masusunod dapat. Pero si Eve ang nag-decide. Now, maiiwasan po ang babae na maulit ang kasalanan ni Eve kung siya po ay mag-focus at manatili sa kanyang domestic responsibilities. 1 Timothy chapter 2 verse 12 hanggang sa 15. 1 Timothy chapter 2 verse 12 hanggang sa 15. Ang sabi po dito, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, this is sa loob ng church ha, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. So wala pong pastora, period. Kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva. At si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagkakasala. Ngunit ililigtas ang babae. Ibig sabihin, maiwasan yung kasalanan ni Eve na ma-repeat performance, ngunit ililigtas ang babae sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y mananatiling may kaayusan sa pananampalataya, pag-ibig at sa kabanalan. So kahit ang wife ay meron pong employment sa labas ng tahanan, ang chief dominion talaga ng wife ay ang tahanan. Ang kanyang labors outside the home dapat merong positive impact sa tahanan kasi ang tahanan ang kanyang chief dominion. Ito yung consistent talagang sinasabi po ni Pablo sa Titus chapter 2 verse 3 to 5. Please turn there. Titus chapter 2 verse 3 hanggang sa 5. Ang sabi po dito, sabihan mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal. Hindi mapanirang puri, ni paalipin man sa alak. Dapat silang magturo ng kabutihan upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ano? Na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak, maging matino, dalisay, ano pa? Masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa kanilang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. So again, meron ding instruction si Pablo kahit sa mga balo, sa mga widow. 1 Timothy chapter 5 verse 14. Please turn there. 1 Timothy chapter 5 verse 14. Sabi dito, kaya nga ibig kong magsipag-asawa ang mga batang babaeng balo. So may mga bata na mga babae na naging balo, namatay yung kanilang husband, bata pa sila. Ibig kong magsipag-asawa ang mga batang babaeng balo. Manganak, mamahala ng sambahayan. Huwag magbigay sa kaaway ng anumang kadahilanan ng panlilibak. Sabi dito, manganak, mamahala ng sambahayan. Ang chief dominion talaga ng woman ay ang sambahayan. Household ruler. Yun po ang chief domain ng wife. Ang punto po dito is whether ang wife ay merong employment outside the home or not, that's between the husband and wife na kanilang pag-uusapan. Kahit meron siyang outside employment outside the home, mananatili na ang tahanan ang kanyang chief domain, ang kanyang chief duty, ang kanyang chief responsibility. Kung ang tahanan ay hindi po nag-function ng maigi, if the home does not function well,
It is her responsibility. And she is her husband's responsibility. Kailangan talagang magampanan niya dahil kung hindi niya nagagampanan, ang husband po ang mananagot. Ang husband po ang sisingilin ng Panginoon. At ang role po ng wife ay support talaga. Tulungan ng wife ang husband upang magkakaroon po ng mabuting accountability ang husband sa ating Panginoon. And tingnan po natin ang qualities ng excellent wife sa Proverbs 31:16. Masinop daw ito sa pera, hindi gastador. Hindi talaga gastador. Yun ang sinasabi dito. Sabi dito, Proverbs 31:16, tinitingnan niya ang isang bukid at ito'y binibili niya sa bunga ng kaniyang mga kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Masipag siya. Meron din siyang mga diskarte din, practical na diskarte. Gumagawa nga siya ng damit eh. Nagbibenta din siya. Nakaka-income din siya. Sabi dito, Proverbs 31:24. Proverbs 31:24. Gumagawa siya ng mga kasuotang lino at ito'y ipinagbibili at nagbibigay ng mga pamigki sa mga negosyante. So nakikipag-transact din sa mga business people. Ito yung kanyang work from home. Ngayon, meron ng work from home sa internet or yung mga online job. Ito, work from home ito. Habang siya ay namamahala, meron din siyang trabaho. Gumagawa siya ng mga damit. At hindi po niya hinahayaan na magiging losyang ang kaniyang appearance. Responsibility din po niya na alagaan ang kaniyang personal appearance. Proverbs 31:22. Proverbs 31:22. Practical ito ha. Pag-uwi ng husband, tapos ang wife ay nangangamoy bawang at sibuyas, practical ito. May katungkulan ang wife na alagaan po niya ang kanyang appearance. Gumagawa siya ng mga saplot para sa sarili. Ang kaniyang pananamit ay pinong lino at kulay ube. Well, this is self-care. Merong katungkulan ang wife na alagaan yung kaniyang personal appearance. Nag-i-exercise din siya ng benevolence. Kasi nga nakakakita siya ng mga need. Nag-i-exercise siya ng benevolence sa mga nangangailangan. Isang palatandaan na siya ay lumalago sa kabanalan. Proverbs 31 verse 20. Proverbs 31:20. Ang sabi dito, binubuksan niya ang mga dukha or binubuksan niya sa mga dukha ang kaniyang kamay. Iniaabot niya ang kaniyang mga kamay sa nangangailangan. Lalong-lalo na ginagawa niya ito because her motive is to honor Christ. At anuman ang role na ginagampanan po ng wife, reflection po 'yan sa leadership ng husband. Kaya ang wife ay nagtitino siya, ginagampanan niya ang kaniyang function dahil alam po niya na nilagay siya ng Panginoon diyan at ang husband po ang naglagay sa kanya diyan at anuman ang kaniyang performance ay reflection po 'yan sa leadership ng husband. And she wants to help her husband to fulfill his leadership effectively. Dito po nakakatulong ang Christian community. Remember, sa loob ng iglesia meron ding SWA. SWA. Samahan ng mga walang asawa na mga babaeng balo. Ano daw ang gagawin ng mga older widows? Turuan ang mga younger widows. Ano ang meron ding samahan ng mga kababaihan? Di ba binanggit dito ni Pablo? Ang mga older women ay tuturuan ang mga younger women. So dito po talaga pumapasok ang anong tawag dito, advantage and benefit ng community, ng church. The older women are to teach the younger women how to be good wives and mothers, how to manage the home. How to manage the home. Now, dinesignate ng Diyos ang wife as the child bearer.
Hindi po ang husband ang itinalaga ng Diyos ng katungkulan na magbubuntis at ang tawag niyang magpapamilk sa kaniyang mga anak. That's not the husband's duty. That's the wife's. Genesis 3:16. Sinabi niya sa babae, "Pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siyang mamumuno sa iyo." Tinalakay na po natin ito nung mga nakaraang linggo. Ang mga anak, most of the time, ay nasa pangangalaga talaga ng kanilang mga nanay during the day. Kasi ang husband bilang provider, nasa labas po ng bahay. Kung babasahin po natin ang Proverbs chapter 31, ang implication po talaga nito is that ang wife ay nasa tahanan samantalang ang kanyang husband ay nasa labas ng tahanan, nagbabanat ng buto. Proverbs chapter 31 verse 10 to 11. Please turn there. Proverbs 31 verse 10 to 11. Sinong makakatagpo ng isang butihing babae? Sapagkat siya ay higit na mahalaga kaysa mga batong ruby. Ang puso ng kaniyang asawa, sa kanya ay nagtitiwala at siya ay hindi kukulangin ng mapapala. Verse 23, Proverbs 31:23. Kilala ang kaniyang asawa sa mga pintuang bayan kapag siya ay nauupong kasama ng matatanda sa lupain. Ang lalaki ay meron pong authority. Siya po ang pangulo ng tahanan. Accountable po ang lalaki sa welfare, kabuuang welfare ng tahanan. Ngunit ang lalaki ay dinedelegate niya ang iilan sa kaniyang authority sa kaniyang wife. Lalong-lalo na ang household management. Kaya ang wife ay responsible na alagaan ang mga anak, siguraduhin na napapakain ng husto. Proverbs 31 verse 14 and 15. Siya ay gaya ng mga sasakyang dagat ng mga ngalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa kalayuan. Figurative po ito. Ibig sabihin, naghahanda siya ng pagkain. Siya ay bumabangon samantalang gabi pa at naghahanda ng pagkain para sa kanyang pamilya at nagtatakda ng mga gawain sa mga babaeng alila niya or babaeng katulong niya. Nagdadirect nga siya sa tahanan. Tinitiyak din niya na maayos ang kasuotan ng kanyang mga anak. Proverbs 31:21. Ang sabi po dito, hindi siya natatakot sa niebe para sa sambahayan niya sapagkat ang buo niyang sambahayan ay nakadamit na pula. Ibig sabihin, may damit. Tinitiyak din ng misis na naturuan ang kaniyang mga anak, kanilang mga anak ng maayos. Proverbs 31 verse 26. Please turn there. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at nasa kanyang dila ang aral ng kabaitan. So, talagang mahaba ang oras na kanyang iginugugol sa pangangasiwa at pangangalaga sa tahanan. Proverbs 31 verse 18. Sabi dito, kaniyang nababatid nakikita ang kaniyang kalakal. Ang kanyang ilaw sa gabi ay hindi namamatay. Pero ang husband ang responsible sa overall na pag-oversee sa tahanan. Ang husband ang merong topmost authority. He is directly accountable to Christ for the family. At kung ang husband ay uuwi na mula sa kanyang trabaho, ang wife ay magpapasakop sa kanyang husband. Hindi ibig sabihin na natapos na ang involvement ng wife dahil nandito na ang husband. Ang ibig pong sabihin nito, nire-recognize ng wife ang headship ng kanyang husband. So, ang excellent care ng wife sa kanyang mga anak ay nagre-reflect po ito sa kung paanong ginagalang siya ng kanyang mga anak. Proverbs 31 verse 28. Proverbs 31 verse 28. Tumatayo ang kanyang mga anak at tinatawag niyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at kanyang pinupuri siya. Proverbs chapter 10 verse 1. Ang sabi po dito sa Proverbs 10 verse 1, ang matalinong anak ay nakapagpapaligaya sa ama,
ngunit ang hangal na anak ay kalungkutan sa kaniyang ina. So tayo po ay nilikha ng Diyos at inilagay tayo ng Diyos sa iba't ibang katungkulan dito sa mundo. Kung ikaw ay lalaki, ikaw ay husband. Kung ikaw ay babae, ikaw ay wife. Iyon ang tungkulin na kung saan inilagay ka ng Diyos. Kung ikaw ay married man, it is really demanded that you love and cherish your wife. Mahalin at i-cherish ang wife. Ingatan ang wife. Mag-provide din sa kanyang pangangailangan. At kailangang gamitin mo ang marriage mo, husband, upang maging platform sa pag-display ng kaluwalhatian ng Diyos. Kung ikaw ay married woman na nanonood ngayon, paglingkuran mo ang husband mo habang ini-exercise niya ang kaniyang God-given dominion. Help your husband to be effective in his leadership. Ayon pa kay Martha Peace, kapayapaan ang kanyang apelyido, Martha Peace. Ito po yung kanyang libro. Ng pamagat is, ano ba yung pamagat niya? Becoming a Titus II Woman. Okay? Sabi ni Martha Peace, God's will for every Christian wife is that her most important ministry is to be to her husband. After a wife's own personal relationship with the Lord Jesus Christ, nothing else should have greater priority. Whether her husband is a faithful Christian man or an unbeliever, God wants every Christian woman to be a godly wife. Now, kailangan po talaga ito ng biyaya. Sa gospel obedience po, mga kapatid, ang hangarin po natin, ang motive po natin ay ang luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. At gaya ng lahat ng ating pag-pursue ng godliness, kung ang wife ay nagpapasakop sa kanyang husband in the Lord Jesus Christ, it really honors and glorifies Christ. And wives, you will really find great delight in becoming a true and excellent wife. Proverbs chapter 31 verse 10 once again, sinong makakatagpo ng isang butihing babae sapagkat siya ay higit na mahalaga kaysa mga batong ruby. Well, ang lahat ng ito ay reflection ng pagpapasakop ng iglesia sa ating Panginoon. Jesus Christ is the bridegroom and the church is the bride of Christ. Tayo ay niligtas ng Diyos hindi upang maging lawless. Niligtas tayo ng Diyos hindi upang gawin natin ang ating kagustuhan. Niligtas tayo ng Diyos upang magpasakop kay Kristo, upang magpasakop sa autoridad ng ating Panginoon. And this is one of the indications of a truly saved man or woman. Nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, nagpapasakop sa batas ng Diyos. If you love me, keep my commandment. At kaibigan, kung ang puso mo ay naghihimagsik laban sa Diyos, it means ikaw ay alipin sa kasalanan, hindi ka paligtas, pagsisihan mo ang kasalanan mo, tumawag ka sa Panginoon, ask Him to give you a submissive heart, a new heart, a heart of flesh, tanggalin ang heart of stone. Call upon the name of the Lord and you will be saved. Tayo po ay manalangin. Salamat po o aming Panginoon sa mensahe po ninyo ngayong gabi. At naway nangusap kayo sa bawat isa na nandirito, parihong husband and wife. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.